So magandang gabi po sa ating lahat. Good evening po. And once again, welcome po sa ating online Bible study. Kung saan natin pong tinatalakay ang isa sa mga very positive and very hopeful topic na atin pong kailangan pagbulay-bulayan, at ito po ay yung book na You Can Change. Yes, we can change. Yan po ay rooted mula sa salita ng ating Diyos. Ang Diyos po ang unang naghahangad ng pagbabago sa atin pong buhay. Sabi nga po natin sa mga previous lessons natin, parang ito yung proyekto ng Diyos sa atin pong mga mananampalataya. Ibig sabihin kung ang Diyos ang unang nagdanais at ang nagplano po nito, ay tiyak po itong mangyayari. At mapanghahawakan po natin yung katotohanan na magbabago ang ating pong buhay sa tulong at gabay ng ating pong Panginoon. God is in the business of transforming us into the likeness of His glorious Son, si Jesus Christ. And tonight, our facilitators will be Ate Enrica and Ate Cherry Tagata. At ang una po magsasalita po sa atin ay si Ate Enrica. Kung napapansin niyo po, wala po siya dito sa atin pong Zoom webinar po ngayon. At dahil po dyan, si Kuya Aaron po ang magte-take over nung part po ni Enrica. Nag-send po siya sa amin ng video. Meron daw po siyang tutor ngayong hapon hanggang 7. So, salamat pa din sa Panginoon dahil makakasama po natin siya at nag-effort siya to serve us. Si Kuya Aaron po magpe-play ng video po na yun. Yun po ang ibig sabihin ko na magte-take over po siya. And then susundan po ito sa atin ni Ate Cherry. And welcome everybody. Tayo po muna ay mag-pray at hinihilingan po namin si Tita Che na manguna po sa ating opening prayer before we proceed. Maraming salamat po. So magandang gabi po sa ating lahat. So narinig po ako. Yes po, Tita. So tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos sa masalangit. Salamat po sa gabi na ito na kaloob mo sa amin. Salamat po sa kabutihan mo, sa pag-iingat sa aming lahat, sa mga pagpapala amin pong tinatanggap. Dalangin po namin, Panginoon, sa gabi na ito na magkaroon po kami ng provision ng malinaw at malakas na internet connection. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming mga tagapagturo sa gabing ito. Gabayin niyo po sila, Panginoon, pagkaroon po ng wisdom na maibahagi po yung salita sa amin. Dalangin din po namin na iba pa namin kasama na maka-join po sila sa gawain ito. Ingatan niyo po sila, Panginoon. At pagkalooban niyo rin po kami, Panginoon, ng wisdom na maunawaan po namin ang aming pag-aaralan sa gabing ito. Tulungan niyo rin po, Panginoon, na magkaroon kami ng puso na sumusunod sa iyo. Na magpasakot po kami sa iyo at masunod ang iyong kalooban sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, sa aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po. Again, ang una pong magsasalita sa atin ay si Ate Enrica at susundan po ito ni Ate Cherry Tagata. Magandang gabi po sa bawat isa. Ang ating pong Bible study po ngayon ay magbubula po sa You Can Change pa rin po na book. At tayo po ay nasa chapter 5 na pinamagatang What Truths Do You Need to Turn To? So sa pasimula po ng chapter 5, pinahagi po ng author kanyang kaibigan na nagka-suffer daw po ng panic attack. And palagi daw po siyang tinatawagan ito, and every time daw po na nag-uusap sila ay palagi niyang sinasabi ang katotohanan sa kanya na God is stronger than your thoughts and God is in control. Yun po yung mga catchphrases na palagi niyang sinasabi sa kaibigan niya. And he said the truth set him free. The truth of God's sovereignty brought peace, and with it, a new realization of centrality of God and His glory. Mahanap po natin ang totoong kalayaan sa pag-embrace natin sa paghahari ng Diyos sa ating buhay at sa pagtitiwala na ang kanyang paghahari ay matalino at mabuti. Pero sa Garden of Eden po, hinikayat ng ahas sa Eva na pagdudahan ang kabutihan at pamahalaan ng Diyos. Satan offered a different worldview.
Pinaniwala niya si Eva na ang Diyos ay malupit at hindi dapat sundin. Kaya kinain ni Eva ang prutas dahil naniwala siya sa kasinungalingan ito tungkol sa Diyos. And then, sin began with humanity disbelieving God's word. And para pa sa ating unang puntos, behind every sin and negative emotion is a lie. Ang ating makasalanang gawa ay lagi po nagsisimula sa kawalan ng pananampalataya. At ang ugat po ng ating negative behavior and emotion ay ang ating puso, na kung ano ang pinagkakatiwalaan nito at kung ano ang pinakahalagahan nito. Tayo pong mga tao ay may madala sa ating makasalanan dahil pinagpapalit po natin ang katotohanan sa kasinungalingan. People are given over to sinful desires because they exchange the truth about God for a lie. And sabi nga po sa mga taga-Efeso, chapter 4, 17 to 19, sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo. Huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ng kanilang iniisip at wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala silang kahihiyan kaunti man lang. Wala silang inutupag kundi pawang kalaswaan. Tayong mga tao ay napakadali po nating mahila sa kasalanan. Sabi nga po sa book, ang problema daw po ng sangkatauhan ay walang saysay na pag-iisip, madilim na pangunawa at mga ignoranting puso na naglilid sa pagkakasala tulad ng lust and impurity. Patuloy po tayong nagkakasala dahil iniisip natin kung ano yung mas nakakapagpasatisfy sa atin at hindi tayo nakukontento sa kung anong ibinibigay ng Lord sa atin. We sin because we believe the lie that we are better off without God, that His rule is oppressive, and that we will be without Him, that sin offers more. And that's the lie we kept on believing, kaya hindi natin maalis yung kasalanan sa buhay natin. Kung minsan ay palagi po tayo naghahanap ng mga bagay na patuloy nagpiplis sa ating mga sarili, ngunit hindi naman po iyan nakakalugod sa Panginoon. At ibig sabihin nun ay hindi po natin pinagkakatiwalaan ng Panginoon. At every time po na hindi natin pinagkakatiwalaan ng Panginoon, naniniwala tayo na meron pang ibang paraan at iyon ay kasinungalingan. Next point, the truth shall set you free. Recognizing that behind every sin is a lie not only gives us radical view of sin, ito din po ay nagturo sa atin sa daan palabas ng ating makasalanang pag-uugali at emosyon. At ang daan pong ito ay ang pagtitiwala sa Panginoon. Minsan po kapag natatrap tayo sa ating mga negative behavior and emotion, akala natin hindi na natin kayang magbago. And yes, we can't. Dahil changing behavior alone doesn't work because the lie that create that behavior are still there. Pero Jesus said on John chapter 8 verse 31 to 32, "If you hold on to my teachings, you are my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free." Ang katotohanang nagpalaya sa atin ay ang gospel, ang kalayaan na matatagpuan natin sa katotohanan na tayo ay ginawa upang papurihan, paglingkuran at pagkatiwalaan ng Panginoon. At ang kalayaan ay ating matatagpuan sa pagtanggap na ang Diyos ang siyang may kontrol sa ating buhay at siya ang nagpapatawad sa lahat ng tumatawag at nananampalataya sa Kanya. Yun lang po. Si Ate Cherry na po ang siyang susunod na nagsasalita. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi, ate. Apa, naririnig po? Yes po. Apa. Yan para po sa ating pagpapatuloy. Next slide po. Behind every sin is a lie about God. Kung may kasinungalingan, meron naman pong katotohanan. Kung ito po ang kasinungalingan, ano nga po ba ang katotohanan? Sa
pagpapatuloy po natin, mayroon po dito 4 na katotohanan patungkol sa Diyos na maaaring makatulong po para sa ating buhay. Ngunit sa gabi po na ito, 2 lamang po muna ang ating mapag-aaral. Sinasabi po sa Awit 62:11-12, hindi namiminsang aking napakinggan na taglay ng Diyos ang kapangyarihan, at di magbabago ang kanyang pagmamahal. Ayon sa ginawa ng sinumang tao, doon nababatay ang gantimpala mo. The key truths that God declares about Himself are His greatness and glory. Sa Diyos lamang po ang kapangyarihan, kadakilaan at kaluwalhatian. Para po sa next slide po. Para po sa unang puntos, God is great, so we do not have to be in control. Nagbigay po ng example po dito ang author na kung tayo daw po ay magta-travel from the Earth through the universe at the speed of light, maiikot natin ng Earth 7 times sa loob ng 1 segundo. At makakalampas naman po tayo sa buwan ng 2 segundo. Sa Mars naman po ng 4 minutes at sa Pluto naman po ng 5 minutes. Kamusta po kaya yung magiging travel po natin? Di ba po? Napakabilis. At mararating naman natin ang pinakamalapit na star sa loob ng 4.3 years, which means each second of those years we travel 186 miles or 300 kilometers. At sa loob naman ng 100,000 years, matatawid natin ang galaxy. At aabutin naman po ng 2 million years para makarating sa susunod na galaxy. At dito pa lamang po magsisimula ang pag-explore po natin sa buong universe. Kung makikita po natin, napakalawak po ng ating universe. Hindi ito masusukat ng basta-basta lamang. And it takes so many times, not only times, but years. 1 million years to measure and travel the universe. At ang lahat po ng ito ay nilikha ng Panginoon sa pamamagitan lamang ng salita. Sinasabi din po sa Isaiah 40 verse 12, sino ang makakasukat ng tubig sa dagat sa pamamagitan ng kanyang kamay? Sino ang makakasukat sa lawak ng kalangitan? Sinong makakapaglagay ng lahat ng lupa sa ating sisidlan? Sino kaya ang makakapagtimbang sa mga bundok at burol? Ang Diyos ang nagsasagawa ng lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. God orders every event and determine every action. Next slide po. Ayon naman po sa mga Gawa 4:28, nagkatipon sila kaya't naisikatuparan ang mga dapat mangyari, ayon sa itinakda ninyo noon pang una. Ang Diyos ang nagsusustain at namamahala po sa lahat. Siya ang may kontrol sa lahat ng bagay. May mga struggles po tayo na napagdadaanan. Iba-iba po ang kinakaharap na problema sa araw-araw. Minsan ang mga problema po na ito ay nagre-resulta na ginagawa lamang natin kung ano ang gusto po natin. Parang nakakalimutan na po natin na unahin ang Diyos. Sa Kanya muna tayo lumapit. Gagawa tayo ng paraan ng ayon lamang sa ating sarili. Ngunit kanino ba talaga tayo lalapit? Tayo po ba ay lumalapit agad sa ating Panginoon? Mas nauuna natin isipin kung ano ang kaya nating gawin. Ang nangyayari, ako muna, sarili ko muna, at pag hirap na tayo, tsaka pa lang po natin naaalala ang ating Panginoon. Hindi natin minsan inaalaw na maghari o mauna ang Panginoon sa ating buhay. Ayon po sa Marcos 4:35, 5 and 43, pinapakita po dito kung paano ang Diyos ang may kontrol sa lahat. In natural world, spiritual world, sa paghihirap at kamatayan. Sa chapter 4, verse 40, ang kanyang mga disciples ay natatakot dahil sa malakas na bagyo. Ngunit ano po ba ginawa ng Panginoon? Sinuway po niya ang kanyang mga disipulo? Bakit kayo matatakot? Hanggang ngayon ba ay wala kayong pananampalataya?
Ayon din naman po sa Marcos 5:15, paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinasapian ng mga demonyo. Nakaupo ito, nakadamit at matino na ang isip, at sila'y natakot. God is greater than all the things we fear. Ang mga kwento po na ito ay hindi nagtuturo na hindi natin kaharapin ang paghihirap at kamatayan. Bagkus, tinuturo po dito na hindi natin kailangan matakot sa hamon po ng ating buhay. Ang Diyos lamang po ang may kontrol sa lahat ng bagay. Kung hindi po tayo magtitiwala ng buong puso sa kadakilaan ng ating Panginoon, ano nga po ba ang pwedeng mangyari sa atin? Kung sarili lamang po natin ang ating pakikinggan, kung sarili lamang po na ang magkokontrol po sa atin, maaari po tayong mapahamak dahil sa maling paraan. Mas magiging priority natin ang mga bagay na pang-temporary lamang at hindi ang kaharian ng Panginoon. Or tayo ay magiging balisa sa mga pangangailangan natin. Tulad na lamang po ng mga kailangan natin sa araw-araw, sa mga bills na mga kailangan bayaran. At dahil dito, mas gusto nating kumita. At ito ang nagiging main obsession po natin. Lahat ng ito ay mangyayari dahil hindi natin pinaniniwalaan ang Panginoon na alam niya ang ating kailangan. At ito ang problema ng ating puso. Maliit po ang ating pananampalataya. Next slide po. Maaari po ba akong humiling ng isa po sa atin na makakapagbasa po nito? Salamat po. Ako po ang No, so, aklat po ng Lucas chapter 12, 25 to 31. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng pangangamba? Kung hindi ninyo magawa ang ganoon kaliit na bagay, bakit kayo mangangamba tungkol sa ibang mga bagay? Tingnan ninyo ang mga bulaklak sa parang at unawain kung paano sila lumalago. Hindi sila nagtatrabaho ni humahabi man. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kabila ng kanyang kayamanan ay hindi nakapagdamit ng kasing ganda ng isa sa kanila. Kung dinaramdaman ng Diyos ang mga damo sa parang mabuhay, ngayon at kinabukas ay ginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong labis na mag-isip kung saan kayo kukuha ng kakainin at iinumin. Huwag na kayong mangamba. Ang mga bagay na ito ang pinagkakaabalahan ng mga taong hindi nananalig sa Diyos. Alam ng inyong Ama na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Subalit, pagsikapan muna na higit sa lahat na kayo'y pagharian ng Diyos at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Yan, maraming salamat po, Tita Flor. Next slide po. We often associate the sovereignty of God with theological debates, but for all of us, it's daily practical choice. It's a choice over control. We have to choose between a fantasy in which we are in control and the real world in which God is in control, between our false sense of sovereignty and God's real sovereignty. God uses everything that happens to work out His good in our lives. We can relax and rest in the truth and His care. Sa katunayan nga po, ngayong gabi po na ito ay bago ko po i-share sa inyo ang topic po na ito, pinakita po ni Lord sa akin kung gaano po siya kadakila, kung gaano po na siya po ang nagkokontrol sa lahat ng bagay. Araw-araw po umuwi po kami, nakakarating po kami dito, mga 7 po, ganun po. Pero salamat po sa Lord dahil nakarating po ako dito ng mas maaga po. Salamat po sa Lord dahil binigyan niya po ako ng time para ma-share po ito
Sa inyo po. Sa inyo po. Yan. Maraming salamat po. Para po sa ating pangalawang puntos. Hello, Ate Che. Tuloy ka lang, ate. Nawala yung bandang Sige huli. po. Apa, sige po. Para po sa ating pangalawang puntos, God is glorious, so we do not have to fear others. Isang dahilan kung bakit tayo nagkakasala, dahil ang gusto natin ay ang approval ng ibang tao o natatakot tayo sa rejection ng ibang tao. Kailangan natin ng acceptance na galing sa ibang tao dahil dahilan kung bakit nakokontrol nila tayo. The Bible terms for this is fear of man. Ayon sa Kawikaan 29:25, chapter 29 verse 25, huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba. Magtiwala ka kay Yahweh at mapapanatag ka. Sa book naman din po ni Ed Welch na may title po na When People Are Big and God is Small. Pinapakita niya po dito ang symptoms ng fear of man. Iniisip natin kung ano ang mas ginagawa ng mas nakakarami. Mas mahalaga po ang pagpapahalaga sa sarili. Nagiging overcommitted tayo sa iba dahil hindi po we can say no para sa kanila. Fear of being exposed. Small lies para lamang maipakita sa iba na okay tayo. People making us jealous, magagalitin, depressed, or anxious. Avoiding people, comparing ourselves with others, and fear of evangelism. Our culture tries to overcome this problem by finding ways to bolster our self-esteem. Ngunit dito po nagsisimula ang problema. Nagiging dependent po tayo para sa mga bagay o mga tao na makakapag-boost ng ating self-esteem. In reality, low self-esteem is thwarted pride. We don't have the status we think we deserve. Napag-uusapan po natin ang mga pangangailangan, ang ating pangangailangan para sa approval po at acceptance ng ibang tao. Ngunit hindi naman po ito ang tunay nating kailangan. Ang tunay po nating kailangan ay mahalin po natin ang kapwa. Ito po ang utos ng ating Panginoon. At higit sa lahat, to glorify God. Papurihan po natin siya. The answer to the fear of man is fear of God. God is glorious. Kailangan natin makita ang kaluwalhatian ng Panginoon. To fear God is to respect, worship Him, pagkatiwalaan po natin siya, at isubmit po natin ang sarili natin sa Kanya. Sa Bible po, kung makikita po natin, nagpapakita ang Panginoon kadalasan sa pamamagitan ng liwanag, apoy, or maningning. Kumikinang. Isipin po natin ang sinag ng araw. Kung atin po itong titignan, nag-create po ito ng nakakasilaw na liwanag. Kahit malayo po ito sa atin. Yet, there's an intensity and substance to God's glory, mas malayo kaysa sa araw. Ayon po sa awit 93:1, si Yahweh ay naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at puspos ng kalakasan. Matatag na itinayo ang sandigan ng daigdig, kahit ano ang gawin pa'y hindi ito mayayanig. The Lord is King. Siya ang hari ng mga hari. In all Christians, the fear of God no longer involves terror. Siya ang ating Ama, siya ang ating Diyos, at tayo ay namumuhay ng walang takot dahil kasama natin si Kristo. Mga awit 119, 120, dahil sa iyo ang damdam ko'y para akong natatakot. Sa hatol mong igagawad, natatakot akong lubos. Kaya nga, mga kapatid,
kung tayo ay patuloy pa rin na inaalala o iniisip ang sasabihin ng ibang tao. We need to learn the fear of the Lord. For the fear of God can be taught and learned. Isipin po natin ang mga bagay na nasa Diyos. Ang kadakilaan niya, ang kaluwalhatian, kapangyarihan, mercy, joy, grace, at ang pagmamahal niya para sa atin. Isipin po natin ang mga bagay na gusto ang mga bagay na gusto natin, or kung makikita po natin ang isang kinakatakutan natin at sa likod na ating Panginoon, sino sa kanila, mga kapatid, ang mas may kapangyarihan? Banal, mabuti, mapagmahal. Sino ang mas nakakahigit sa kanila para sa atin? Sinasabi po sa Mateo 10:28, huwag niyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan niyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Fear in the face of the threat is natural, but natural fear is regulated by faith in God. We takes people expectations sapagkat gusto natin na mahalin sila gaya ng utos ng Panginoon. Ngunit, hindi ibig sabihin nito ay alipin na nila tayo. Hindi natin sila pagsisilbihan kapalit ng mga bagay na ibinibigay nila sa atin. Ang kanilang approval, affection, security, or kahit ano paman. Sa pamamagitan ng pagsuko kay Kristo, sa pakikipag-isa natin sa Kanya, we're free to serve others in love. Awit 27:1. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? When we recognize God as the glorious one and live for His approval, we can relax. Kung nasa atin po ang Diyos, sino po ba ang makakapagpahinto po para sa atin? Kung nasa Diyos tayo, what can stand against us? Kailangan lang po natin magtiwala sa Kanya, magkaroon ng tunay ng pananampalataya, sapagkat ang Diyos po ay dakila, makapangyarihan, higit sa lahat. Salamat po. Hello po, magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Maraming salamat po kay Ate Enrica at yun din po kay Ate Cherry. Salamat po sa inyo pong pagpapagal, sa inyo pong pagtsatsaga upang makapaglingkod po sa bawat isa sa atin ngayong gabi upang sama-sama po natin matutunan yung chapter 5. So quick lang po tayo, quick review ng ating pong mga napakinggan ngayon pong gabi. Ang topic po ng chapter 5, although hindi pa po ito tapos, ipagpapatuloy pa po natin dito sa susunod na week. What truths do you need to turn to? Ano yung mga katotohanan na kailangan nating matutunan sa ating journey ng pagbabago? So yung si Ate Enrica po, ibinahagi niya po sa atin that the truth of God set us free. Yun din po yung sinabi ni Jesus Christ sa kanya pong mga salita. The truth of God is the truth that we need to turn to. Ito po yung katotohanan na makapagpapabago talaga sa atin pong buhay. Sabi din po niya, but sin offers a different worldview. Ang kasalanan ay nagbibigay po sa atin ng ibang pananaw. Ayon sa kasalanan, God is oppressive. Life is better without God. That true freedom is living without God. Life is good and better without God because we can do whatever we want. Yun po yung ino-offer na worldview ng kasalanan. Pero hindi po ito patungo sa tunay na pagbabago na hinahangad ng Diyos para sa atin po buhay. Sa bawat kasalanan, sabi din po ni Ate Enrica, ay meron pong ang nasa ilalim po ng bawat kasalanan ay kasinungaling. We chose to believe all the lies of the enemy every day sa ating buhay, kaya po tayo nagkakasala. And then sinabi naman po sa atin ni Ate Cherry yung mga katotohanan na dapat po nating i-embrace. Number 1, if we want to change, we have to turn to the truth that we need to that God is great.
we need to turn to that truth that God is great. Yun yung unang napakahalagang katotohanan na dapat po nating maisabuhay, yakapin. At kapag niyakap po natin ang katotohanan na ito, wala tayo daw dahilan para mangamba sa atin pong buhay. So freedom is found in accepting that God is in control sa atin pong buhay. If we are slaves by our worries, then freedom is found in trusting the sovereign care of our Heavenly Father. At binanggit nga po natin kanina yung Lucas chapter 12 verses 25 to 31. So again, true freedom is found in accepting that God is in control sa ating buhay. Kapag niyakap po natin ito, makakalaya po tayo doon sa lahat ng mga takot and worries natin sa future and even sa ating pong present. So change and freedom from all our fears is not merely acquiring infos. Hindi lang po ito sa pamamagitan ng pag-acquire ng mga informasyon, pagsang-ayon sa mga katotohanan na pinag-aaralan natin, pero yung kalayaan, totoong kalayaan ay makakamtan kung yayakapin po natin yung mga katotohanan ating pong mga pinag-aaralan mula sa salita ng ating pong Panginoon. So number one, truth na dapat po nating yakapin at makatutulong para makalaya tayo sa lahat ng fears ay God is great. Number two, God is glorious, so we don't need to fear others. God is glorious, so we don't need to fear others. So most of us, ay ako sa mga tao, we are afraid to them because we want to please them and we want their acceptance. Pero sabi po nung sumulat ng book, ang totoo nating kailangan ay ang maluwalhati ang Diyos at hindi ang ibang tao. So we don't need to fear them because the primary purpose why we exist is to glorify God. So the answer to the fear of man is to fear the Lord. Ang ganda nun. The answer to fear of man sa ating mga puso is the fear of God. And what do we mean by fearing God? Sabi po ng ating pong tagapagsalita kanina, it's about respecting God, worshiping God, trusting God, and submitting to Him. Yun po yung ibig sabihin ng pagkakaroon ng takot sa ating pong Diyos. So ano yung antidote sa takot po ng puso natin? Diyos. Actually, basically, yun yung gustong ituro ng katotohanan ng salita ng Diyos sa gabi po na ito. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa atin para makalaya tayo sa lahat ng nag-i-slave sa atin pong puso. God is great and God is glorious. So we don't need to fear man and all the circumstances na hindi pa po natin in the near future. So maraming salamat po Ate Enrica and Ate Cherry. Nawa ay nakatulong po sa bawat isa sa atin ang mga napag-usapan po natin, maisabuhay natin. Napakaganda ng ating pong tinalakay sa pagsisimula ng taon. Alam ko po na marami sa atin dito ang may mga takot sa puso nyo na hindi nyo maaaring na ibabahagi pa sa iba. Sinasarili nyo lang. Hindi nyo alam hindi natin alam kung ano mangyayari sa mga susunod buwan, sa family natin, sa personal nating buhay. So mga dahilan yan para matakot pero pinapaalalahanan tayo as early as January na huwag tayong mangamba because God is great and God is glorious. So yun lang po ang atin pong lessons for tonight and baka may natapos si Kuya Aaron para sa atin pong closing prayer. Sige po. Tayo po ay sama-samang manalangin. At let's pray po. Ama namin Diyos, makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming buhay. Salamat, Lord, dahil kay patuloy na nag-iingat sa amin, kayong bumabay, Panginoon, sa amin sa buong maghapon ito. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid ko na kasama tonight sa Bible study na ito. Salamat, Lord, dahil may pagkakataon kami upang makapag-kinig, makapag-aral, paggulay-gulay ng iyong salita. Salamat, Lord, sa buhay ng mga kapatid na ginamit mo, kay Ate Cherry, Ate Enrica. Kailangan namin patuloy na kayong gumabay sa kanila at pagpalain nyo sila patuloy, maging ang kanilang pamilya, Panginoon. At we pray din, O Diyos, sa mga
Susunod, Panginoon, na facilitators ng Bible study kay Kuya TJ and Ate Angel. Dalangin namin na makapag-prepare sila, Panginoon, ng kaisan. Ganyan din sa mga susunod din na facilitators. Dalangin namin na paggabay mo sa kanila, Panginoon. At sa mga susunod, Panginoon, na mga araw, oras, dalangin namin na kayong patuloy na sumama sa amin, bigyan ng kalakasan. And then yung mga kapatid namin na may karamdaman, dalangin namin ng Diyos na kayo magpagaling sa kanila. At bigyan ng kalakasan physical at even spiritual, Panginoon. At dalangin namin na patuloy na yung salita mo lamang yung manguna sa aming buhay, tamang pakinggan sa buhay, Panginoon. Salamat, Lord. At ito lamang po kami. Salamat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen po. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo lahat. God bless. Thank you po.